kalusugan na Mario Raura, Carlos Chris Aquino. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo si San Juan Bosco ng espiritu ng katotohanan at pagmamahal para pangasiwaan ang iyong bayan. Pagkaloob mong siya na pinararangalan na umunlad kami sa pagtulad sa kanyang pagkauliran at itampok kami bilang tugon sa kanyang mga kailingan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinugo ng Panginoon kay David si Propeta Nathan. Pagdating doon ay sinabi niya, sa isang lungsod ay may 2 lalaki, mayaman ang isa at ang isa'y dukha. Maraming kawan at bakahan ang mayaman, samantalang ang dukha ay may isa lamang munting babaeng tupa. Inalagaan niya ito at pinalaking kasama ng kanyang mga anak. Pinapangko niya itong parang anak na babae. Isinasalo sa pagkain at pinaiinom. Minsan may manlalakbay na naging panauhin ang mayamang nabanggit. Sa halip na kanyang kawan, kumuha ng hayop na papatayin. Ang kaisa-isang tupa ng dukhang iyon ang kanyang kinuha. At iyon ang inihanda niya para sa kanyang panauhin. Napasigaw sa galit si David. Narinig tayo ng Panginoon. Ang taong ito'y dapat na mamatay. Kailangang magbayad siya ng 4 na ibayo sa kanyang ginawa, sapagkat inapi niya ang dukha. Sinabi agad ni Nathan kay David, kayo ang lalaking iyon. Ito ang sinabi sa inyo ng Panginoon. Yamang ako'y tinakwil mo at kinuha mo ang asawa ni Urias. Tandaan mong laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan. Sinabi pa rin ng Panginoon, pagkakagalitin ko ang iyong sambahayan. Sa harapan mo'y ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa at sisipingan sila kahit araw. Ginawa mo ito ng lihim, hayag kitang parurusahan at makikita ng buong Israel. Sinabi ni David kay Nathan, tunay akong nagkasala sa Panginoon. Sumagot si Nathan, kung gayoy, pinatatawad ka na niya at hindi ka mamamatay. Gayunman, yamang nilapastangan mo ang Panginoon, ang magiging anak mo ang mamamatay. At umuwi si Nathan. Tulad ng sinabi ng Panginoon, ang anak ni David na asawa ni Urias ay nagkasakit ng malubha. Dumalangin si David parang gumaling ang bata. Nagdamit siya ng sako at nag-ayuno. At sa lupa na nahiga ng gabing iyon. Lumapit sa kanya ang matatanda sa palasyo at hinimok siyang bumangon. Ngunit tumanggi siya. Aayaw rin niyang kumain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ang bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawing mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturoang sa iyo lumapit ang makasalanan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos,
Ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw na iyon, habang nagtatakip silim na, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos. Hinampas ng malalaking alon ng bangka, ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan, sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. "Guro," anila, "di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo." Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, "Tigil." At sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Magkatapos, sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilalas at nagsabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito at sinusunod maging ng hangin at ang dagat?" Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Sino nga ba tayo sa harap ng malalaking problema? Sinasabing sa harap ng mga malalaking problema, lumalabas ang ating tunay na pagkatao. Hindi lamang ang ating tunay na pagkatao, kundi kung tayo nga ba ay tunay na sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Minsan po ay meron akong nabasa na pagkukumpara hinggil sa mga characteristics ng dalawang hayop. Ito ay sa pagitan ng isang bison at cow, bison at baka. Sa itsura, ganyan ang kanilang pagkakaiba. Mas matapang itsura ng bison kaysa baka. Pero hindi lang sa itsura, kundi kahit na sa karakter niya. Sapagkat sinasabing pag may dumarating na bagyo, ang baka tumatakbo palayo sa bagyo. Samantalang ang bison, tumatakbo patungo dito. And so ang tanong, ano tayo? Bison o baka? Ang baka, as I said, pag nandiyan ang bagyo, tumatakbo sa opposite na direction, trying so hard to outrun the storm. Pero dahil di naman din niya talaga kaya na unahan ang bagyo, naabutan siya. And as a result, binabagyo, binabayo, piniperwisyo, giniginaw, inuulanan siya ng mahabang panahon. Kasi nananatili siya sa loob ng bagyo. Samantalang ang bison, it runs directly, charging into it.
into the storm. Sinasagupa niya, hinaharap niya ang bagyo upang pagdaanan ito. Hindi para tambayan, kundi para pagdaanan. And as a result, nasasaktan din naman siya. Yes, nasasaktan. Pero limitado lang yung oras para dyan. Para siya'y masaktan, para siya'y bayuhin ng bagyo, para siya'y peryusuhin ng bagyo, para siya'y ginawin, para siya'y maulanan. Nasi-shorten yung duration ng bison ay nahihirapan at na-expose sa mga harmful elements ng bagyo. Kaya't ang tanong, again, ano o sino tayo sa harap ng bagyo, sa harap ng mga matinding problema ng buhay natin? Tayo po ay parang baka o tayo ay nagpaparang bison? Sinabi ko po ito sapagkat itong isa sa mga mensaheng makikita natin sa ating mga pagbasa para sa araw na ito. Sa ating unang pagbasa ay narinig po natin ang pagharap ni David sa kaniyang problema. Matindi ang kanyang pagkakasala. Pero hinarap niya ito ng mabilisan. Hinarap niya ito ng kaagad-agad makatotohanan. Hindi na siya nagdahilan. Nang siya'y kumprontahin ng Diyos sa pamamagitan ng propeta, inamin na agad niya ang kanyang kasalanan. Nagpatira pa na siya agad sa harapan ng Diyos. Kahit kung makikita natin siyang nagpatira pa physically or literally, spiritually, bumangon agad siya sa pamamagitan ng pagtulong at pagkapatawad ng Diyos sa kanya. Yun naman ang isa sa mga sinasabi din sa atin ng ating unang pagbasa. Gaano man katinding magkakasala ang pupwedeng sa atin ay pumatay sa isang iglap kaya tayong muling buhayin ng Diyos. At gaano man kalaking problema ang sa atin ay pupwedeng magpadapa, sa isang iglap ay pwede tayong itayo muli ng Diyos. Kung ito'y haharapin natin agad sa kaniyang pamamagitan. Kaya nga, bagamat na perwisyo ng Diablo si David, hindi naging lubusan ito. Sabi natin kahapon, the devil, the thief comes to steal, to destroy, and to kill. Yan ang sinasabi ng Panginoon mismo sa John 10 verse 10. Pero hindi tuluyang nanakawan si David. Hindi tuluyang naperwisyo si David at hindi tuluyang napatay ng kalaban ng demonyo si David. Nakabangon si David. At yan ay dahil nagparang bison siya at hindi siya naging nagparang baka. Natandaan ko dati, nagkaroon ako ng pisa. Ang advice na at one point ng iba ay pa-opera na. Kahit ng isang nurse, sabi niya, Father, pa-opera mo na. Sabi ko, hindi. Nga galing to, okay to, kaya ko. Bagamat noon ay umiika na ako. So ang nangyari, mas lumala pa. Mas namaga na. Hanggang sa hindi na talaga ako halos makalakad. So nagpunta na ako sa doktor para ito ay pa-opera. Medyo nagulat ako nang kasi sabihin ko dun sa doktor, Dok, tigmakin mo ng anesthesia. Kasi alam kong masakit maga Tigmakin mo ng anesthesia, tigmakin mo. Kung pwede nga magpa-general anesthesia, magpapa-general anesthesia ako Pero hindi naman dapat na Sabi ng doktor, Father, hindi po natin pwedeng lagyan ng anesthesia yan kasi magang-maga na. Kasi alam nyo yung pag-maga na, alam nyo kung ano yung meron na, ha? So pag meron ng ganon, hindi na pala tatablan ng anesthesia. Talaga napalunok ako ng malakas. Sabi, patay ito, injection lang, natatakot na ako, yun pa kayang operahin ako, hiwain ako na walang anesthesia. Naku po! Talaga namang nalamig ako, namawis ako. Pero sabi ko, ang tagal ko nang nahihirapan Ang tagal ko nang nasasakta Sige na nga. Sige na nga. At yun nga ang ginawa.
Talagang it was very painful. Alam niyo yung umiiwa kayo ng manok, yung fresh na manok, laman ng manok ha. Di ba nararamdaman niyo yung paghiwa, no? Yung pag kayo nanghihiwa. Yung fresh na manok, yung laman ng manok. Oh, so parang ganun ang naramdaman ko. Yun nga lang, ako yung manok. Ako, sakit. Pero alam po ninyo, makalipas lang, ilang minuto lang, ginhawa na. Ginhawa na. Kaya ang unang nasabi ko noon, sayang, ano ba yan? Dapat noon pa ako nagpa-opera. Pinalala ko pa, pinasakit ko pa. At ganun ang nangyayari. Kapag hindi natin agad hinaharap ang problema, mas lumalala. Mas nagkakaroon ng stronghold. Noong una, foothold lang ang demonyo sa buhay natin. Mas nagkakaroon siya ng grip sa buhay natin. Mas nasasakop niya tayo, mas pahirapan niya tayo. Mas kukunin niya ang mas dapat pa, o pwede pang kunin. Sisirain niyang pwede pang sirain. At talagang hindi niya tayo iiwanan ng malakas at ng meron pa. Yun ang demonyo. Mas maraming mga taong madadamay, mas magiging matagal ang gamutan, hindi lang physically, kundi spiritually. Mas manganganak at mas manganganak ang kasalanan. Kaya habang maaga, immediately, harapin na. Hindi lang ang pagkakasala, kundi ang iba't ibang mga problema. Harapin natin to ng parang bison. At hindi parang baka. Tulad ng mga alagad naman ngayon sa ating mabuting balita, nagparang baka sila Tinatakbuhan ang problema. Nagkataon lang na nasa bangka sila, pero sinisigurado ko sa inyo kung ito'y nakakatakbo lang. At kung ito'y makatatakbo sa ibabaw ng tubig, ay tatakbo, iwanan si Kristo. Ganon. Katindi ang takot nila. Nakalimutan nila ang mga ginawa ng himala ni Jesus na nakita nila. Nakita nila kung paano ang Panginoon ay nagmamalasakit sa kanila. Before this, ano man ang mga nagiging problema nila, sinusolusyonan ni Jesus Hindi nila na yun naalala. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon sa kanila at ang tanong, wala pa ba kayong pananampalataya? Hindi pa niya naalala yung mga ginagawa ko? Hindi niyo ba nakita yung mga ginagawa ko? Hindi pa kayo naniniwala sa akin? Actually, may pananampalataya sila Kaya lang, nanalo ang takot. Dahil sa hindi pagharap sa takot o sa problema, mas lumakas ang puwersa ng takot at ng problema. Pinangibabawan sila ng takot nila. At alam din naman natin, katulad ng nasabi na natin, kapag mas pinangibabawan tayo ng takot, so natatabunan yung paniniwala at pananampalataya. So, should be the other way around. Dapat mas panaligan natin ng Panginoon, mas palakasin natin ang ating pagtitiwala, ang pananampalataya upang mag-shrink, lumiit ang tingin natin sa problema upang mas pangibabawan ang pananampalataya natin ang takot na nararamdaman natin. At ang sikreto, alalahanin natin ang malasakit at pagmamahal sa atin ni Kristo. Alalahanin natin ang mga blessings na ibinigay na sa atin ng Panginoon natin. Sabi nga ang ibig sabihin daw ng fear ay pupwedeng dalawa. Yung word na fear, F-E-A-R. Ang unang ibig sabihin daw ng word na fear ay yung takot ng baka. Forget everything and run. Kalimutan mo na ang lahat at tumakbo ka na. So, pwede nating interpret yon literally or metaphorically. O, kalimutan mo na ang lahat. Kalimutan mo ang cellphone mo. Kalimutan mo na ang libro. Takbo na! Pero pwede ring interpret yon. Pag kinalimutan mo ang kagandahang loob ng Diyos sa iyo, pag kinalimutan mo ang pagmamahal ng Diyos sa iyo, pag kinalimutan mo
Na sa totoo lang, panalo ka na sa harap ng dyablo, you are not fighting for victory, you are fighting from victory. Sapagkat napagtagumpayan na ito ni Kristo eh. Sabi nga ni San Pablo, "O death, where's your sting? Where's your victory?" Panalo ka na eh. Natatalo ka lang kapag sumusuko ka. Sabi ko nga doon sa kaibigan ko, pinanghinaan ng loob. Natural na panghinaan ka ng loob. Natural na matakot. Pero wag kang patatalo sa panghina ng loob, sa pagkatakot. Kahit nga ang kandila eh. Natural na umandap-andap eh. But ang mahalaga, wag mong aalisin ang sinag. Wag mong aalisin ang pag-asa. Sapagkat sa moment na sumuko ka, doon natapos ang laban. Matatalo tayo kapag sumuko tayo. Pero ang pangalawang ibig sabihin daw ng fear ay face everything and rise. Ganon ang isang bison. Hinaharap ang problema at buong lakas na pinagdaraanan nito. By the way, ang bison ay hindi humaharap sa bagyo ng nag-iisa, ha? Ang bison, humaharap sa bagyo ng maraming mga kasama. So dito papasok yung magandang support system. Kapag may problema, ang isang tao sa pamilya, mas lumalakas ang loob ng isang tao sa pagharap sa problema kapag nandiyan dinadamayan siya ng mga tao, lalo na ng mga tao sa kanya ay mahalaga. Pero ang dapat na unang isipin natin, kadamay natin, ay ang Panginoon natin. Ang Panginoon natin na kailanman ay hindi tayo pababayaan, lalong-lalo na sa oras ang matindi nating mga pangangailangan. Sa ating lahat na natatakot ngayon, anong sabi sa atin ng ating Panginoon? Sa 2 Timothy 1:7, because God gave us a spirit not of fear, but of power and love. Hindi tayo binigyan ng Panginoon ng espiritu ng takot, kundi ng lakas ng loob. Sapagkat ang batayan ng lakas ng loob na ito ay ang Panginoong nananatili sa ating buhay, sa ating loob. Hindi natin naharapin ang anumang problema ng nag-iisa. Kasama natin siya. So ito po sana mga kapatid, ang ating pagdasal sa ating banal na misa. Harapin natin ang problema, huwag tayong magmukmok, huwag tayong patalo sa lungkot. Harapin po natin ito. Sapagkat hindi naman natin ito harapin ng mag-isa, kasama natin ang ating Panginoong Hesukristo. At pakatandaan natin na hindi aalaw ng Panginoon ang problema sa buhay natin, hindi lamang kung alam niya, hindi lamang dahil, pakatandaan natin na hindi aalaw ng Panginoon ang problema sa buhay natin kung alam niyang hindi natin ito kakayanin. Kasi alam niyang kakayanin natin, sa tulong niya, kakayanin natin. At hindi niya iaalaw ang problema sa buhay natin kung hindi ito makatutulong din naman sa atin. Father, paano makatutulong itong problema ko? Ang itong sakit ko, Hindi talaga makatutulong. Kapag pangunahan tayo, hindi lang ng takot, kundi ng pagrereklamo, kundi ng kawalan ng pananampalataya. Kung pangibabawi natin yung kakitiran ng isip natin, kung pangibabawi natin yung pride natin, bakit ako nagkasakit ng ganito? Wag. Hindi talaga natin. Doon mas pinangibabaw natin ang mga negatibong elementos sa buhay natin. Huwag ganun. Ang pangibabawi natin ay ang pananampalataya at pagtitiwala natin sa Panginoon. Ito sana ang hiling nating biyaya sa pagdiriwang na ito. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitsin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Tularan natin sa San Juan Bosco.
Alam kong may magagawa ang Diyos May magagawa na nagsilbi, naglingkod ng may tapang at lakas ng loob kung ako sa kabila ng mga oposisyon, tatapat. sa kabila ng pagiging pasaway ng ilang mga kabataan, at sa kabila ng mga problemang naranasan, nagpatuloy sa kaniyang paglilingkod, lalo na sa mga kabataan. Alam kong diringgin ng Diyos ang sako ko. He operates in the principle, if you want to do good, you must have a little courage. Alam kong diringgin ng Diyos ang sako ko. Kung gusto natin gumawa ng mabuti at manatiling mabuti, kailangan natin ng tapang. Sapagkat ayaw ng demonyo na tayo manatiling mabuti. Gagawa siya ng paraan para takutin tayo, para mag-give up tayo. Basta isipin mong lagi, alam kong diringgin ng Diyos ang samo. Pumikit tayo. Panginoon, tulungan mo po akong wag pangibabawa ng takot ko, ng pag-aalala ko, ng lungkot ko. Tulungan mo po akong wag mas umiral ang pangangatwiran ko kaysa ang katwiran mo. Hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Tulungan mo po akong harapin ang problemang nasa sa buhay ko ngayon, nasa aking pamilya, nang may tapang. Pakiparamdam mo po sa akin ang katotohanang nasa sa puso kita. Hindi mo ko pababayaan, hindi mo ko iwanan. Palakasin mo po ang loob ko mula sa iyo na sa akin ay kumakalinga. Hallelujah! Hallelujah! Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Matakot ka kung totoong nag-iisa ka. Hindi. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Sa katunayan, kailanman hindi niya tayo iniwan. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Ang sobrang pagkatakot ay palatandaan ng kahinaan ng pananampalataya. Kung lalapit ka kay Jesus, kung pananalig tayo sa Diyos, mas lalakas ang ating loob. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. At kung pwedeng pahirapan ng demonyo ang katawan mo, pero mananatiling malakas at matapang ang iyong espiritu. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng saunang una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Nagbibigay lakas, kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, tayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Lahat ng mga lungkot, ligaya't pagsubok, lahat ng lakas at kahinaan ko, inaalay kong lahat, buong pagkatao.
lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ang mga banal tulad ni San Juan Bosco ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan. Ang pagkaparangal sa iyong kabutihay, laki mong pinapaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami matulad. Ang mga banal tayo tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagkisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Kayo din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya, Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa, ni Leon na aming Papa, ni Janis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumauna. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na sa aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan,
kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po. Peace be with you. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaaniyahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito,
hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Lumapit sa akin. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong kaming nagsipakinabang ay lubos na makasunod kay San Juan Bosco sa pagkauliran, sa katapangan at katapatan sa iyo. Gayon din sa pagmamalasakit sa kapwa-tao, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumata. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalati ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa.
Mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa sa mga tulong na binibigay ninyo na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Pagkatapos po nito, gaganapin po natin ang pagkapahid ng langis. Ang prioridad natin ay yung mga may sakit, gayon din ang mga matatanda at gayon din ang mga buntis. So sila yung mauna sa pila ha. Habang tayo'y nagdarasal, hindi lang para sa ating sarili kundi para sa iba, lalo na sa mga may karamdaman talaga. Magpapahid tayo ng langis sa kamay o sa noo, pero pwedeng hindi na kasi nagsimba na po tayo. Mas maganda kung makapangumpisal po tayo. Nasa likod ako para magpakumpisal. Pwede rin tayong papahid sa noo lang, wag na sa kamay. Basta wag natin ilalahad yung kamay. Pag hindi nakalahad, pag nakasalikop, ibig sabihin sa noo kayo nagpapapahid ng langis. Ito po ay i-administer sa atin ng mga sisters ng Our Lady of Lazaret. Dahil dun po ako sa likod magpapakumpisan. Meron kayong picture ng may sakit na wala dito, pwede niyong ipakita. And then, ipe-pray offer ito kasama kayo. Salamat po. Panatilihin lang po natin ang katahimikan. Mamaya po ang blessing ng mga religious items. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you rin.